Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Matchpoint Season 3. Nagtanong si Jason Brian Cantor, how to improve as an explainer daw. Wag mo pahirapan yung kambi mo. Wag ka magpakamatay early game, tas i-zone mo yung mga dapat i-zone. Ayun, mag-i-improve ka nun. Kay Regan Galange, PYNG naman. Sino sa mga MPL PH players pwedeng current or dating player ang nilulook up mo in terms of mechanical skills, career-wise at fanbase na rin? At bakit? Siguro yung V-wise kasi silang dalawa, sobrang namamaximize nila yung utak nila inside and outside eh. Lumaki yung fanbase nila kasi madiskarte sila. Tapos sa in-game din, parang isang utak silang dalawa. Parang sobrang sync nilang dalawa. Kaya yun, V-wise yung ko dun. Yung nilulook up ko. Sabi naman ni Rovi, Jin, sinong mas malakas mong teammate? Brennong M2 o Brennong M5? Same lang malakas. Kay Jan Kuyapen naman, sa rank mo ngayon, anong mindset mo sa game? Paano ka nakarating dyan? Ako kasi, ayoko matalo eh. Parang gusto ko manalo eh. Kaya yung mindset ko lagi is, kung paano ako mananalo sa game. Ganun. As a pro, sabi ni John Cedric, as a pro player, sino ang pinakamagaling nakalaban mo sa lane? At bakit siya ang pinakamagaling? Siguro, si Sanford, tsaka si Nats. Kasi silang dalawa yung nakakasabay sa akin sa mechanical skills, tsaka si Edward. Tatlo sila. Sabi ni Leira, hi Flap, can you rate your priorities, love life, family, and career? Good luck on your games. Siguro yung priority ko talaga, unang-una, family. Pangalawa, yung career. Tapos, pangatlo yung love life. Kay Mike Alwin Bondok naman, sino yung player na pinaka-nahihirapan kang kalin sa MPL at sino yung pinaka-mahirapan kayong kalaban ngayong season 13? Siguro yung pinaka-mahirapan akong lane ngayong season 13 ayun, yung tatlo pa rin, Sanford, Edward, Nats. Tapos yung pinakamahirapan natin, RSG siguro, pinakamahirapan Kay Ken Nonoyama naman, sinong player team ang gigil kang makatapat ngayong MPL PH Season 13? Gigil? Wala lahat. Gusto ko sila makatapat lahat. Ayun, nanggigigil ako sa lahat. And kay Ken Nonoyama ulit, like Yawi, Kyrie, Irad. Any thoughts about Filipino import players na naglalaro sa ibang bansa? Thoughts ko doon, pagpatuloy lang nila doon, parang mas goods nga yun kasi para yung makakapag-international lang kasi sa Pinas, dalawang PH teams lang eh. So kapag nasa ibang bansa sila, may chance din silang makapag-qualify doon. Di mas marami yung Pinoy sa international tournaments. Kay Rovic Manuel naman, ano masasabi mo na sa umiinit na tandem ngayon na Double K, King Kong and Kelra? Panis yun kay Super Marco tsaka kay Kyle, SK. Kay Jace Mars, anong take mo sinabi ni Kyrie sa recent interview niya sa Matchpoint na isa kayo sa pinakatututukan ng mga esports team worldwide? Alam na naman namin sa sarili namin yun kaya mas pinipili pa namin mag-improve para wala talagang makahabol. Kay Tyrone Sibal naman, anong nararamdaman mo na mula sa M5, nakaharap mo ulit ang Onyx Esports sa Games of the Future 2024? Parang normal na lang yung time na yun kasi expect na rin namin na sila yung makakatapat namin kaya yung blacklist eh. Kay Aljon Beslumbre naman, sa tingin mo, sino sa inyo ni Carl TC ang mauunang makakatatlong M-World title? Di ko alam eh, di kasi ako nag-expect kaya bahala na si Lord kung sino sa amin.